Magandang araw po sa inyong lahat. Alam naman natin talagang napakatakot na tututong manigarilyo ngayon. Bukas sa ating isipan ang kasamaan ng kapulot ng sigarilyo na dito tayo ngayon sa Basyakan ng Quezon City upang makapanayam ang isang ginang na maninigarilyo na tatago na lang natin sa pangalan ni. Marali kayo dito. We're at home. Tama. Mga kaibigan, nandito po tayo sa isang bahay at ating interviewin to. Dito lang po. Wow! Siyan pala dito ha. Dito po. Mga kaibigan, nandito po ang aming kasamahan na si John King Cruz at Abigail Austria. Sila po makikipanayam sa aming interviewer. Tara, pasok po tayo. Wow! Siyan pala dito. Okay. Andun po sila sa taas at mamaya lang ay makakapanayam na natin si Ginang Lynn. Maraming salamat. Maraming salamat, Erwin, sa napakagandang pagpapakilala sa amin. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si John King Cruz. Ako naman si Abigail Austria. Kasama po namin ngayon ang papakipanayan namin na si Aling Lynn. Unang katanungan ay, anong edad po kayo nagsimula manigarilyo? 25. Ano po yung mga karanasan nyo kung nung una po kayong nanigarilyo? Unang paninigarilyo ko, ano ba yung medyo Umaalog siya. nakakasamid. Medyo mabigal ko na ng konti, kasatuloy-tuloy na sarili ka na. Nakakailang stick po ba kayo ng sigarilyo sa araw? Saka hanggang ngayon po? Ang tanong ko sa ngayon, o yung nakaraan? Yung nakaraan mabagal. Kasi nakakadomestic lang, pangkapon. Pero ngayon, saka. Ano lang pong klase ng sigarilyo yung lagi niya ginagamit? Okay, hope. Yun lang, wala na iba. Di ba maaan sa ibang brand, kundi yun lang. Ako, nagplagi pa ako niya. Sino po yung nag-influence sa inyo sa paninigarilyo? Wala naman. Kumbaga, siguro sa panahon natin ngayon, no? Pero wala nag-influence sa akin. Ano ang mabubuting at masamang dulot ng paninigarilyo para sa inyo? Wala lang, kasi actually ito natigil ko na dati. Pero nung dati nag-abroad ako, sabi nagkakaroon, naninigarilyo, pero dating dito ulit, parang tuksi yan eh, di ba? Nakikita mo. Parang nangyayari sa akin, sa ngayon. Kasi pag hindi ka naninigarilyo, parang nag-aano yung dila mo, no? Kahit nga sabihin na mag-candy. Hindi pa rin ma-adapt na mag-candy ka. Pero hanapin mo ka talaga. Limbangan ba? Bibig. Hindi natin may luwasan. Ano ang epekto ng paninigarilyo sa inyong sarili, sa pamilya, sa komunidad? Paano epekto? Hindi ko ma-guess yung hindi sabihin epekto. Sa sarili ko, sa gisong ako, paano epekto sa akin. So ngayon, kasi kahit bawal, pag nagawin lang bawal, kahit ang epekto, yun na namin pinapatay kasi hindi siya nandito. Yun yung pamilya, kasi bali yung usok mo, actually yung totoo niyan, kasi nalalakas na ibagi. Sabi nga nila, kung yung naninigarilyo, hindi nakakalaw, pero hindi naninigarilyo, salamat nila yun. Sila sila ang magkakaroon diferensya. Kaya sa akin, kasi sila ang ginanigo at maano magkano yun. Actually, bawal sa kanilang kasi hindi sila naninigarilyo. Nagaya ko, para sa akin, wala. Pero sa kanila, epekto niyan, minsan parang ng bata, yung ubo, pero hihika. Sa komunidad naman po? Sa komunidad natin ngayon, kahit hindi pa ninigarilyo, yung mga sasakyan lang, actually, talagang pululit tayo. Kahit saan tayo makarating, pululit talaga tayo. So, kahit yung plano, ang dami, kita nyo.
Hindi ano yun, pag ng kalikasan, pag ng ano yun, ng mga usok, ng sigarilyo, usok, ng sasakyan, mas magandang siguro sasakyan kaysa sa paninigarilyo. Sa tingin ko lang ha. Ano po ang may papayo niyo sa mga taong naninigarilyo? Wala siguro kung may payo kasi ako naninigarilyo. Sa mga batang naninigarilyo. Sa mga batang naninigarilyo ngayon ha, actually bata pa sila, no? Masama dahil nag-aaral pa kayo, hindi pa kayo tatrabaho. Ang taong gusto magbisyo kayo magtrabaho at kaya panindigan na wala talaga nagkasakit sila, kaya nila yung sarili nila. Paano kung ngayon pa lang, maninigarilyo kayo, kaya buhay ng sarili mo, paninigarilyo pa kaya. Bagay, ako kasi naninigarilyo matandaan ng mga bata. Hindi pa pwede para sa mga masama kasi magiging bisyo talaga. Kung matanda ka, wala naging bisyo na talaga, hindi pa iwasan. Bata pa kaya. Mas madali. Maraming salamat po, Tita Lynn, sa inyong pagbibigay ng payo at pagbibigay din ng kooperasyon at oras sa amin upang may sagawa ang pag-interview. Hawak kamay, di kita iwan sa paglakbay. Ayan po, narinig niyo na po ang aming panayam sa isang taong may karanasan sa paninigarilyo. Maraming salamat po. Ayan po, natunghayan natin ang naging sagot ng isang taong may karanasan sa paninigarilyo. Natutunan din po natin ang bisyo ng paninigarilyo ay nakasasama sa ating kalusugan at kapaligiran. Hindi po natin ito mararamdaman ngayong bata pa tayo, ngunit sa pagtanda natin ay mauunawaan natin ang lahat kung bakit ito pinagbabawal. Maraming salamat po. Kamusta ka na dyan, Erin? Okay lang naman ako dito, Kim. Kaso, kinakabahan na nga ako kasi ako na yung susunod na mag-interview. Good luck na lang sa akin.